Paano kung isang Hindi ako araw, pababayaan nila. bigla mo na lang marinig sa doktor na may Because she's cancer ka? always been there Hindi mo alam ever kung anong since. mararamdaman mo. Hindi mo alam kung saan Kahit magsisimula. dalaga pa ako, At lalong hindi mo never alam ako kung pinabayaan mabubuhay ka pa hanggang sa ba. nag-asawa At ito ako, mismo ang nanganak ako, pinagdaanan ng walang dating problema. aktres So, na si Kai Abad. Sa loob ng maraming taon, kilala si Kay bilang isa sa pinaka-wholesome at pinakaminamahal na artista ng kaniyang generation. Mula sa tabing ilog hanggang sa kaniyang mga teleserye at pelikula, parang lagi siyang masaya, simple at puno ng positivity. Pero nitong Mayo 17, isang emosyonal na vlog ang inilabas ni Kai na ikinagulat ng maraming fans. Doon niya unang inamin na buong taon pala siyang lihim na lumalaban sa breast cancer. At ayon mismo kay Kay, akala niya noong umpisa Na-alarm ako ay kasi simpleng health issue it lang. would last Nagsimula raw ang lahat noong 6 September hours. 2024 Nagpa-full nang stomach sumakit ang tiyan niya ng matagal. ultrasound ako. Akala niya Then, hyperacidity lang. nakita nila meron Pero nang akong magpa-check up multiple siya, stone sa gallbladder. natuklasang meron pala siyang gallstones. Nagkaroon siya ng operasyon para tanggalin ang gallbladder stones. At matapos noon, may isang simpleng suggestion ng doktor na hindi niya inakalang babago sa buong buhay niya. Tinatanggal ko. Magpamammogram daw siya. And Sa then totoo my lang, ayaw pa raw sana the niya. doctor Pinagpaliban niya pa suggested hanggang since matapos ang nakita niya yung holidays. age ko. At alam niyo yung nakakakilabot? Minsan talaga, yung mga bagay na ayaw nating harapin, yun pa pala ang pinaka-importanting kailangan nating gawin. Pagdating ng January 2025, tuluyan na siyang nagpa-test sa Cebu kasama ang asawa niyang si Paul Jacques Castillo. At dito na nagsimulang magbago ang lahat. Habang hinihintay niya ang resulta, ramdam na raw niya ang kaba. Pero pilit siyang kumakapit sa faith niya kay God. Hanggang sa kinausap na siya ng doktor. At ayon mismo kay Kay, parang lumulutang raw ang mga salita ng doktor habang nagsasalita ito. Pero may isang linyang tumatak sa isip niya. 75% malignant, ibig sabihin, 75% chance na cancer ito. Imagine, isang simpleng araw lang dapat iyon. Isang ordinaryong check-up. Pero sa loob ng ilang segundo, parang gumuho ang buong mundo niya. At ang mas nakakadurog, hindi raw niya agad ma-process ang lahat. Tinawagan niya agad si Paul Jake na nasa Surigao noon. At doon daw nagsimulang mag-sink in ang lahat. Pero dito lalong hinangaan ng marami si Kaye. Dahil kahit umiiyak, kahit durog, hindi siya nawala ng pananampalataya. Sinabi pa niya, I know I'll be okay. God is good. At honestly, dito mo makikita kung gaano katatag ang isang tao kapag sinusubok na talaga ng buhay. Kinabukasan, kinumpirma ng breast surgeon na positive siya sa breast cancer. At isa ito sa pinakamahirap na moment para sa kanilang pamilya. Dahil kailangan nilang sabihin sa kanilang mga mahal sa buhay ang totoo. Sa vlog, makikitang halos hindi makapagsalita si Kai habang si Paul Jake ang nagpapaliwanag sa pamilya. At dito, marami ang naiyak online dahil habang pinag-uusapan nila ang treatments, ang iniisip nila agad ang kanilang mga anak. Paano kung matagalan? Paano kung lumala? Paano kung hindi na siya bumalik? At dito rin nila sinabi na sa Singapore nila gustong magpagamot dahil may mga narinig silang success stories roon at umaasa silang magiging maayos rin ang laban ni Kay. Pero isa sa pinakamasakit na parte ng vlog, yung eksena bago siya umalis papuntang Singapore. Habang naglalaro ang mga anak niya, umiiyak si Kai dahil hindi niya alam kung kailan siya makakabalik. Imagine being a mother na aalis para magpagamot habang hindi mo alam kung ano talaga ang naghihintay sa'yo. At ang mas masakit, hindi pa lubos maintindihan ng mga bata ang sitwasyon. Pero ayon kay Kai, ang panganay niyang anak pa raw ang nag-comfort sa kanya. Parang baliktad, no? Yung anak, siya pa ang nagpapalakas sa nanay niya. Habang papunta sila ng Singapore, aminado si Kai na halo-halong emosyon ang nararamdaman niya. Kabado, nalilito,
Hindi alam kung anong treatment ang kailangan. Hindi alam kung gaano katagal silang mananatili roon. Pero isang bagay ang paulit-ulit niyang sinasabi. Alam kong Hindi ako pababayaan ng Diyos. At doon talaga maraming netizens ang na-inspire. Kasi sa panahon ngayon, kapag may problema ang isang tao, madalas agad sumusuko. Pero si Kaye, habang dumadaan sa cancer, patuloy pa rin siyang lumalaban. At alam niyo yung mas nakakagulat? Habang may cancer siya, marami raw tao ang hindi nakahalata. Patuloy siyang ngumiti. Patuloy siyang naging okay sa paningin ng iba. Pero ayon mismo sa kanya, I didn't pretend I wasn't sick. I just pretended to be well. At grabe, sobrang bigat ng linyang yon. Kasi maraming tao ang ganoon sa totoong buhay. Nakangiti sa social media. Mukhang okay. Mukhang masaya. Pero sa likod noon, may silent battles palang pinagdadaanan. Sa loob ng isang taon, dumaan si Kaye sa iba't ibang treatments, medications, stress, brain fog, at emotional breakdowns. May mga araw na hindi niya alam kung kakayanin pa niya. Pero hindi siya sumuko. At matapos ang isang taon, dumating ang moment na matagal niyang ipinagdarasal. Sinabi na ng doktor ang mga salitang gusto niyang marinig. You are cancer-free. At doon bumuhos ang luha ni Kay habang niyayakap si Paul Jake. Isang eksenang talagang tumagos sa puso ng maraming viewers dahil matapos ang lahat ng takot, lahat ng uncertainty, lahat ng sakit, nanalo siya. Ngayon, mas marami ang humahanga kay Kay, hindi lang bilang artista, kundi bilang isang fighter. At maraming netizens ang nagsasabing mas naging inspirasyon pa raw siya ngayon kaysa noong nasa showbiz pa siya. Dahil pinatunayan niyang kahit gaano kabigat ang laban, kapag may faith, pagmamahal ng pamilya, at lakas ng loob, may pag-asa. At siguro, ito rin ang paalala ng kwento ni Kai Abad para sa ating lahat, na minsan, ang mga taong akala nating okay lang, sila pala ang may pinakamabigat na pinagdadaanan. Kaya maging mabait tayo, maging understanding tayo, at wag natin maliitin ang laban ng bawat isa. Dahil hindi natin alam, baka tahimik din silang lumalaban araw-araw. At ikaw, anong mensahe mo para kay Kai Abad matapos niyang malagpasan ang cancer journey niya? Comment down below. At kung gusto mo pa ng mga ganitong inspiring at trending stories, don't forget to like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated dito lang sa Chisflix PH. Subscribe para sa mga susunod na ulat at chismis. Chisflix sana!